Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Senate hearing sa mga kaso ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ipinagpatuloy ngayong araw matapos maaresto sa Indonesia. KOJC leader Apollo Quiboloy at 4 iba pang kapwa-akusado nakakulong na sa Campo Crame. Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaso ni Quiboloy dapat munang harapin sa Pilipinas. Kampo naman ng pastor, tiniyak na handang humarap. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, hindi inaalis ang posibilidad na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, nagpapatuloy ang ating special coverage para sa Senate hearing sa mga kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, live sa DZRH TV at simulcast sa DZRH Radio. Una sa ating mga balita, kasunod ng pagkakadakip kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia matapos itong magtago at iligal na umalis ng bansa, ay kasalukuyan na itong hinaharap ang mga kaso laban sa kanya. Mapapanood natin ngayon ang nagpapatuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa katotohanan sa pagkakasangkot ni Guo sa iligal na pogo at sa tunay na pagkatao ng dating alkalde. At kaugnay niyan, ating alamin ang sitwasyon sa Senado sa live report ni Raymond Dadpaas. Raymond. Joel at Ms. Kay, naging matipid ang mga impormasyon na nakukuha ng mga senador mula kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Sa nakalipas na 2 oras na pagdinig ng Senate Committee on Women, ay halos walang bagong impormasyon na lumalabas. Unang-una, hindi nito sinasagot kung si Alice Guo ay siya din si Guo Huaping. Ito ay sa kabila ng konfirmasyon ni NBI Director Jaime Santiago na iisa ang kanilang fingerprint. Ipinakita pa sa kanya ang kanyang ACR o Alien Certificate of Registration nang pumasok mula sa China, pero ang sabi niya ay hindi nito natandaan kung siya nga ba ang sasabing nasa dokumento. Maliban dyan ay tinanong din siya tungkol naman sa, o dahil sa pagsisinungaling na yan, kanyang mga binabanggit ay muli siyang na-cite for contempt ng chairman ng komite na sina Senador Risa Hontiveros at makikipag-coordinate daw sila sa Branch 109 ng Capas Regional Trial Court sa Tarlac para sa posibleng paglilipat ng kulungan ni Alice Guo. Dahil ipinipilit naman o nagmosyon itong si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na kung papayagan ng korte, gusto niya mailipat sa kulungan sa Pasay City Jail itong si Alice Guo. Napunta din ang pagtatanong tungkol naman doon sa ginamit na pag-alis ng bansa at sinagot nito na isang yate ang kanilang sinakyan na kulay puti, walang numero na maibigay dahil nakatalukbong daw sila nung sila ay sumakay dito at ito ay galing sa Maynila. Taliwas doon sa naunang binanggit ng kanyang kinakapatid na si Sheila Guo na sila ay bumiyaki ng 5 oras mula sa Tarlac. Ilampas pa ng Metro Manila bago sila sumakay ng bangka at lumipat sa isang fishing vessel at pumasok sa bansang Malaysia. Hanggang ngayon ay humihingi ng executive session itong si Guo Huaping para daw ilantad yung kanyang binabanggit na nagbabalta sa kanyang buhay dahil natatakot siya sa kanyang seguridad. Pero hindi pumapayag yung mga senador dahil iginigit naman ni Senator Joel Villanueva na kung takot talaga itong si Guo Huaping sa kanyang seguridad, hindi dapat siya umalis ng bansa
dahil mas delikado yung kanyang pinuntahan at nung sinundo siya ni Secretary Benar Abalos at PNP Chief Francisco Romel Marvili sa Indonesia ay tuwang-tuwa ito at hindi naman daw isinumbong sa kanila yung tungkol sa death threat na kanyang natatanggap. Hindi rin sinasagot yung tanong kung yung death threat ba yan ay galing sa mga sindikatong dayuhan o kaya ay local. Wala pang nakukuhang impormasyon hanggat sa ngayon. Nagpapatuloy ang pagtatanong ng mga senador pero gaya ng ating ibungad, napakatipid ang mga impormasyon at halos maubusan ng pasensya ang mga miyembro ng komite sa pagtatanong dito kay Go Huaping o mas kilala sa tawag na Alice Go. Mula sa Senado, para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas, live mula sa Senado. At ngayon, balikan naman natin ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Kaugnay pa rin sa pagdinig sa mga kinakaharap na kaso ni Alice Guo. Para sa akin lang po, para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Hindi ko po alam, basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahe kayo sa yate. Estimate number of hours Hindi ko po bago kayo ma-estimate kasi baka lumipat. magkamali po ako. Wala po akong talagang Mas okay na magkamali kaysa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay na magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi pa ba nang lumipat sa barko or madaling araw na araw? May audio naman po sa live. Madilim pa rin. So, anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Hindi. Anong oras kayo sumampas sa yate? Hindi ko po maalala nung time, pero definitely mga bago naman po mag 10 o'clock. So, bago mag-10. So, mga 9 p.m. or so. And Pero then, hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. and then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo dun sa room sa barko? Ay, matagal po. Araw po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga 4. 4 days? Baka 4 or 3 or 5, mga ganun. Basta matagal po. 3 to 5 days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Ako po kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses kayo nag-lunch? Yung food po kasi namin, may ano po kami, siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Mga 4 times kasi kayo nag-lunch. Sa mga 4 days kayo doon. And then, paglabas nyo sa room, teka, 4 na araw, nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas dun sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang atras na rin ako nun. Nakakatakot. Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana. Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yun nga po eh. Nagkamali din po ako talaga doon. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Wala po siyang bintana. Meron o wala? Wala po siyang, kasi pag bintana po yung nabubuksan po, di ba? Bintana na nakakakita kayo sa labas. Meron po siya isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niya dun sa isang maliit na bintana? Wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyo sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, maaaring sumisikat ang buwan, tapos nawawala. Wala pong gano'n eh. Anong meron? Nasa site lang po siya. Kahit na. Sa side makikita mo yung langit kung lumiliwanag, dumidilim. Nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw. To be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po napapansin. So, basta magsabi mo mga 4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas nyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo?
paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, may sinakyan po kami sa maliit na bangka. Maliit na bangka. Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. Gaano katagal kayo bumiyahe? Ilan hours din po yun. Saan ka sumakay ng SP bangka? Pro Tem. SP Pro Tem. Saan ka sumakay ng bangka? Hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat po. Hindi mo alam yung daungan? Hindi mo alam kung saan? Hindi po. At saka instruction po sa amin, wag na po kami tumingin. Wag na po kami. Ano, nakapiling kayo? Hindi naman po. Naka-sunglass pa rin po. Salamat, SP Pro Tem. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. Sen Joel. lang, Madam Chair, doon sa big boat, Guawapi. Doon sa big boat, ilan kayong magkakasama doon sa big boat? Doon sa big pool po, 3 lang po kami. Tsaka isang babae po na foreign. Chinese na. Chinese pala yung mga Hindi kasama. hindi po siya Chinese kasi ang conversation po namin English. Pero hindi po siya Chinese. Okay. Wesley. Opo. Kayo tatlo lang yun. Thank you. Salamat, Sen Joel. So, Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo makasakay sa yate? Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyo makatakas sa Pilipinas? Madam Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina. So, yung walang Pilipino na tumulong sa inyo. So, yung nag-iisang taong sinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong sa inyo. Ito ba tao? SP Pro Tem. Ito ba tao itong sinulat mo ng Ilas Pilipinas? Understanding ko po wala. Makatakas na rin. Hindi ko po alam, pero alam ko po wala po siya dito. So, pagkakalo mo, nasaan? Hindi ko po alam, sir. Paano ka kinontak? Nag-usap po kami. Paano sila facilitate nung pag-alis mo? Bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nangyari, lagi na sa Pilipinas noon, nung nag-usap kayo. Phone po kami nag-usap. Kaya nga, nasan siya? Hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-iskapo mo dito sa ating bansa? Sen, wala po. Walang That's impossible. Imposible na walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito. Ha? Wala po talaga. Na kinuha na nagkakila ng yate, dinala ka sa kung saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia. Itong tao lang ito nag-facilitate sa'yo na walang tulong mga Pilipino. Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po ng Pilipino po, sir. Sinungaling. Salamat, SP Pro Tem. Meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, pakinggan nyo narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Ang ibang halaga? Wala po. Wala po akong alam na may ganung amount. Wala po. Kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo? Tungkol dun sa, sabi mo kanina, usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo. Wala pa ako nakitang Pilipino. Wala rin pong tumulong po sa akin ng Pilipino po. Miss Alice, bago si Sen Joel, yung bawat ahensyang nandito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga ahensya madadawit kayo. Sen Joel. Just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka. Alam niyang bugati ka.
Siguro hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Pero pwede. Okay, sige, I will wait for that. But, Wawaping, sino nagbayad ng mga travel mo? Libre ba to? Nung sumakay ka doon sa yate, sa big boat, sa small boat, libre na to? O magkano binayad mo per sakay mo kung hindi 200 million? Wala pa akong binayaran po. So, lahat libre? Wala pa akong binayaran po. Lahat libre? Wala pa akong binayaran. Kaya nga, ulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa rin bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat, merong nag-aasikaso sa inyo doon. Pupunta sa kaupo, sa kasasakay, kung sakaling tumaob, merong life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa yate muna. Yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah, hanggang makarating kami sa dulo. Hanggang makarating po sa Okay, dulo. so siya yung laging lahat na nagpapacilitate itong Asyano na babae na ito, no? Babae po na Asian. Oo. Doon, no, pagsakay nyo, sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo para dun sa malaking yate, para sa malaking boat. Anong sabi sa iyo? Wala na pong mga ganun discussion po. Nung sumakay ka dun sa malaking boat, at 4 na araw ka na dun sa maliit na kwarto, anong sabi sa iyo? Saan kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, between 4 to 5 days po, makakarating po. At saan kayo pupunta? Meron po siya na-mention po pero hindi ko po matandaan. Pero not our country na po. Kuwawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo naman bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Inipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat sa tingin ko sa inyo. Sana rin po na humihingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan niyo po. Wala po kaso na sinampa sa'yo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro, maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa iyo, nahingi ng katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, ano yung talagang destination mo. Para i-meet itong mga taong i-meet mo at mamaya tatanungin mo yun. At sa kabisaalis, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader, and then SP Pro Tem. One quick question there, Miss Alice. Kung tumulong ba sa iyo na mga taga-immigration? Alam mo yung mga taga-immigration? Immigration, wala po. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Francisco. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, yung boss, na pinagita na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chair. Commissioner. Tama ba yung Commissioner na na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed now. Yet informed that you are being released or being transferred to another post o wala? Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honor. Kailangan po, just to make that of record, Madam. Salamat, Majo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. But yes, Your Honor. Salamat, Commissioner. Yes, SP Pro Tem. Itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kung saan siyang tumulong sa iyo? Humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Actually, to be exact, medyo pinagsalitan ko po siya ng hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi mo nang pinagsalita mo sa kanya? Send ko
Nga, ang tanong ko sa iyo, pinagsalitaan mo siya na masama. Pero siya ang nag-facilitate ng pagtakas mo. rito Pakisagot na yung tanong ni SP Pro Temp. Kinailangan pa niyang itanong ng 2 beses. Oo nga po eh. Pero katulad po nung na-mention ko po kanina, hindi ko po talaga siya pwede disclose lang po sa public. Madam Chair, isa lang. Bago si Sen Bong Revilla, the Chair would like to Appreciate the presence of Sen Grace. Salamat po. Yes, Okay. program po na Sen Bong. Bakit hindi mo pwede i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. Nung nagsalita mo sa mga absurd, it's weird. Tapos siya pa tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the everything here. Sen, you know. andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po Oh, yes. yun. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Yung lang doon po nagwa-worry. Kaya po mag-disclose po sa public. Nandiyan ang police, nandiyan ang FBI. We will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel. Actually, lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam na saan po Nasa siya. Taiwan, Madam Chair. Okay, SP Pro Temp. Okay, isa lang. Itong taong binanggit mo. In line with ano? Yes, oo. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Are you aware of it? Sen, hindi po ako aware na holder po siya ng 5. Holder ng passport ng Kits, Nevis, China, Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa'yo, napakasimple. 5 passports. Sino ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan sinulat mo? Sige na. Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. Pinagsalitaan ko po talaga siya na hindi maganda. Ano nga? Doon po nag-start. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Bakit siya nag-facilitate? Siguro po dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Opo. Saan nangyayari po ngayon sa akin? Dahil, ko lang po. Bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko po siya disclose po sa public. It's not okay with me. Ikwento mo na. Total, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety po. SP Pro Temp, gusto mag-interject. Yung safety mo, sagot na namin. Sagot isa lang, sagot. Isa lang tanong, isa lang. With the indulgence of SP Pro Temp, Senbong. Jing, isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? O yung taong ito sa papel, tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that question. Factual question. Napakasimple ng tanong. Sen, siya po nag-initiate po, pero along the So, way itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo nga. So, itinakas ka.
So nung Hindi ka pag-alis nyo sa tumakas. Magkaiba yate, kasi yan eh. sorry Senbong, quick ano lang. Yes, So nung pag-alis nyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po, hindi po. Hindi Wala po. rin? Opo. Okay. Madam Chair, Sen- ibig sabihin, Madam Chair, itinakas Indulgence of po SP siya. Pro Tem. Is that, I just want to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi. Ang nangyari po dyan, Decision mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo Yes or gusto no mo na lang? sanang umatras. Yes or no lang? Decision mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya pinacilitate ito. nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So, Nung una. Nung una Tapos po. nung pangalawa, ikaw Nung na rin. pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una, siya ang nag-initiate na ikaw Opo. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So, Ikaw ang big boss ng Ikaw lahat ang ng big boss ng Pogo lahat. sa Hindi rin- Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Madam Madam Chairman, doon sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No. We've gone way beyond that na. Madam Chair, just to Sen put Joel, into the SP Pro itong Tem. tao na ito, sabi niya nung una siya nag-initiate na itakas siya. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yun, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation ito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat. Alice, Ito bang, pangalan na sinulat mo sa papel, ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Na siya? Ito sinulat mo? Nung huli na po. Kaya nga, so anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh. Sa umpisa, okay naman po lahat. Oh, ngayon, nung bandang huli, Nung bandang huli lang po. Oh, Nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito, and in fact, sagot mo kay Pro Tem, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo, all the more. Lahat ng totoong alam mo, ginawa niya, para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa taong iyan. So, Maybe, Madam Chair, you can continue with your questioning. yes, salamat and SP Pro save Tem. time. So by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na nung August 14 wala ka na sa Pilipinas kung kailan ninotaryohan yung iyong sinumiteng salaysay? Ma'am, meron na po akong kaso po sa ombudsman. I'm just asking po kung wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Oo, hindi yan incriminating sa kaso mo sa ombudsman. Tinatanong ko lang, wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, under investigation na po yung issue po about po doon. No. I'm just asking, nandito ka ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, hindi ko po siya isasagot kasi mayroon na pong kaso po sa akin about it po. Kailan kayo umalis sa yate? Anong petsa? Yan yung mahirap pag hindi nyo na lang sinasagot diretso mga diretsong tanong eh. Kailangan yung reviewin ano ba yung naunang naging sagot nyo para swak pa rin.
Anong petsa nung pag-alis nyo sa yate? To be exact, hindi ko po alam yung anong date po talaga, pero Anong July buwan? po yun. July. Opo. Oo. So, before August 14, umalis kayo sa yate. Tama? Tama. July comes before August. Opo, July po kami sumakay sa yate po. Right. Okay. Sabi nyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair. Basta, sinabi mo sa isang media interview, Wala po. marami ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na gano'n sa interview po. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Madam Chair, I invoke my right po. I'm just asking. Parang tinanong mo ako, Risa, kilala mo ba si Sen Sherwin? Kilala mo ba si Sen Doroy? Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Sen, kausapin ko lang po saglit yung counsel po. My God. Si Attorney Galicia ay naging resource person na rin po namin dito sa hearing na ito. So, siguro naman out of the 2 answers na pwede nyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin nyo. Yes, Miss Alice, kilala nyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. Wala. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman May cases issue. Po. I am only asking you kung kilala nyo si Attorney Galicia. Sabihin nyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is incriminating. Oh, anong case? Ayon, tinatanong ng mga colleagues ko, ano yung case na sinasabi mong incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo si Attorney Galicia? Po. Ombudsman. Anong kaso sa hindi ombudsman? po pala sa ombudsman, sa DOJ po. Anong yung kaso sa DOJ on human trafficking? Opo. Wala pong kahit sa mga tanong namin, walang kinalaman ang pagkakilala mo o hindi kay Attorney Galicia sa mga charges ng human trafficking. Pwede ko bang tanungin si Director Santiago, sa pagkaalam po ng NBI, kilala po ba ni Miss Alice si Attorney Galicia? Mayroon pong interview na tinanong siya at sumagot siya na kakilala niya. Okay, salamat Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person, no less the director, meron kayong interview, sinabi nyo, kilala nyo si Attorney Galicia. Madam Chair, wala po ako interview po about it po. Okay, Attorney Galicia, any comment? Dun sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala ka niya. Any comment po ba doon? Madam, yung mic nyo, Attorney. Ito po. Madam, allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, pero it's clear, at least to our committee, na you notarized the affidavit of an affiant who was not within the jurisdiction of the Philippines. At kung hindi mo sasabihin ang buong katotohanan and explain yourself, I'm sorry, pero nagmumukhang you will be left holding the bag. You will be left holding the bag, Attorney Galicia.
At yung executive session po na sinasite nyo, Attorney Galicia, para ipaalala lang sa inyo, ay sa pagitan nung binanggit mo in open hearing na Kaalan at yung Senado. Ha? So, at sabi mo, isang alias Alan ang nagbigay sa iyo ng affidavit ni Miss Alice. Alam mo ba ang dahilan kung ba't niya facilitate ang affidavit ng isang tao na klarong wala naman dito noon? Who was he doing it for, attorney? Senator, hindi ko po alam yun. Alin po ang hindi mo alam? Yung dahilan o who was he doing it for? Yun pong dahilan na sinasabi po nila. Hindi mo alam yung dahilan nung pag-facilitate niya. So, who was he facilitating for? Who was he doing it for? Wala po akong idea nun, Senator. Wala rin kayong idea who he was doing it for. Okay. Susunod kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Calugay. At ang sabi niya, si Mayor Calugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Calugay? Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Calugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang Alin ang alam, hindi? wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po, for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Calugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Calugay po. Particular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Calugay dun sa facilitation na iyon? You are under oath, Miss Alice. Opo, I'm under oath. About po doon sa question nyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po doon kay Mayor Calugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? About po doon sa notary po. Ini-invoke nyo yung right against self-incrimination dun sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Calugay sa notarization? Hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po doon sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal. Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Madam Chair, kung naalala nyo nung huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko, congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa'yo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba, Sigurado tanong ko po. sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at ang pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Calugay, ang Sual, hindi San Juan, ang karelasyon mo. At Hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay
kasosyo mo, nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Kalugay? Hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagkarelasyon? Wala po kami relasyon. Oh, talaga how do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend po. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture na papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito to, diba? Hindi ko po masyado makita po. Bibigay ko siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday po ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya boyfriend. Kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ang t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya More than personal? 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. In-invite lang po ako. Ba't kayo in-invite? Mayor ka ng Tarlac, siya mayor ng Pagkasinan. Kasalan Bayan po parang ano po yung invitation Kasalan po. Bayan ng Suwal o Kasalan Bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Sualian. Ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na-imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. Diba merong siya mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa'yo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan, no? Ito. Yeah. Laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. Tama? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Soli mo rin sa akin, para souvenir ko to, ngayon, inaamin mo ba na wala kang relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kaming relasyon po. Sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Hindi, gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan po. Ika nga, marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Hindi ko po alam paano po kayo mag-gauge po na kung kano kalapit. Hindi, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. Opo. So yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. Sige. Mamaya, babalikan ka dahil hindi pa tapos si Madam Chair. Opo. Salamat, SP Pro Tem. Yeah, after you. Salamat po. Tatanungin ko naman muna ngayon si Miss Cherry Ordonia Medina. And then may dalawang huling tanong ako kay Miss Alice sa puntong ito bago buksan ko na muna yung floor sa mga kasama kong senador. But gusto kong lang i-make of record, no? Nililinaw ko po para sa kabatiran ng lahat na habang si Miss Alice ay in contempt sa Senado, mananatili siya sa PNP custody. Kung mag-post bail siya, dadali na siya dito sa Senate. At yun yung bahagi nung i-coordinate namin sa korte
na may kinalaman sa detention niya sa ngayon. Madam Chair. So, Madam Chair. yes, before I... Samantala, atin pong babalikan maya-maya ang mga pinakahuling pangyayari pa rin sa Senate hearing kaugnay pa rin po kay Alice Guo. Samantala, dapat umano munang harapin ni KOJC leader Apollo Kibuloy ang mga patong-patong na kaso nitong human trafficking, child abuse, money laundering at pagtatago sa batas sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa nila kinukonsidera ang pag-extradite kay Kibuloy sa Estados Unidos na wanted rin sa Federal Bureau of Investigation o FBI. Narito ang live report ni Leth Narciso. Ms. Leth. Hindi pa nga tinitingnan ng pamahalaan ang pag-extradite kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sa ambush interview kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nitong kailangan mo ng harapin ni Kibuloy ang mga kaso nito sa Pilipinas. Wala pa rin naman anyang extradition request ng Estados Unidos para sa kustodiya kay Kibuloy na wanted din sa FBI dahil sa kasong human trafficking. Ayon sa Pangulo, ipinatupad nila ang warrant of arrest na inilabas ng korte kaya ipinauubayan na sa hudikatura ang mga susunod na hakbang sa ngayon. Narito si Pangulong Marcos. Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because we have, what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. And then Kaugnay nito nagbigay ng timeline si Pangulong Marcos sa pagkakadakip kay Kibuloy. Mga bandang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga kahapon nang makatanggap sila ng mensahe mula sa contact na nagsasabing handa nang lumantad ang pastor ng walang petisyon. Sabi ni PBBM, gusto lang daw ni Kibuloy na may presensya ang AFP dahil wala itong tiwala sa PNP. At sa alas 3 ng hapon nang lumipad ang C-130 papuntang Davao para sunduin si Kibuloy. Sa tanong kung sumuko o na-aresto, binigyan din ng presidente na hindi naman ito lilitaw kung hindi hinabol ng husto. Narito muli ang Pangulo. So, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Pinuri naman ni Pangulong Marcos ang hanay ng Philippine National Police sa pagkaka-aresto kay Kibuloy. Para sa Pangulo, police work at its best ang ikinamalas ng PNP mula noong unang inihain ang warrant of arrest hanggang sa paglutang nito sa mga otoridad. Nakitaan niya ng mga Pilipino ang dedikasyon ng pulisya at pagsunod sa instruction na huwag umalis sa compound hanggat hindi nakukuha ang pastor. Para sa MDC TV Network News, si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Malacanang, Leth Narciso. Iba pang balita, kaugnay naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, binabantayan ng Pag-asa ang tila kambal na low pressure areas na nagbabadyang maging bagyo at sabay na magpapaulan sa bansa sa mga susunod na araw. Huling namataan ang unang LPA kaninang umaga sa layong 1,115 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Bagamat nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility, ay mababa ang tsansa na landfall ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Habang nasa labas pa ng PAR ang ikalawang LPA na mas mataas ang tsansa na maging bagyo at siyang muling magpapalakas sa hanging habagat pagsapit ng Huwebes o Biyernes. Samantala, bumubugso pa rin ang habagat sa Western Luzon na siyang magpapaulan sa Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Habang dito sa Metro Manila, asahan ang makulimlim na kalangitan sa buong maghapon. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes.
Magpapaalam na po kami para sa MBC TV Network News, ngunit patuloy pa rin po ang ating pagtutok sa kasalukuyang pagdinig sa Senado. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.